Hanap-hanap ka, dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin. Bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka, dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning.
magandang mangyayari sa atin ngayon. May magandang mangyayari sa atin ngayon. Si Jesus ang lahat sa buhay ko. May magandang mangyayari sa atin ngayon. May magandang mangyayari sa atin ngayon. May magandang mangyayari sa atin ngayon. Ayan. So, ikukumpara natin ito dun sa kung paano tayo sinasanctify ni Lord ngayon as Christians. Sabi nga, once na mag-decide tayo na i-allow natin si Lord na kumilos sa buhay natin para tayo mabago, tinatanggap mo si Jesus Christ sa buhay mo. And once na naunawaan mo yon, sabi nga niya, kapag naunawaan mo yung sanctifying process na kung gaano kalawak yung wisdom ni Lord dun sa lahat ng dapat galawin sa buhay mo, lahat ng dapat baguhin. Minsan kasi meron tayong mga sabihin na nating maling gawi na hindi natin nakikita. Na si Lord, alam niya kasi lahat ng dapat baguhin sa atin. Wala tayong pwedeng itago kay Lord, alam niya lahat. So, nakakatuwa na yung kung paano tayo binabago ni Lord para magkaroon ng bagong tayo, na kahit na sabi nga niya, minsan ia-allow ni Lord yung mga sunod-sunod na series of trials, painful trials, para lang yung dating ikaw ay mawala at magkaroon ng bagong ikaw in Christ, sabi niya. Sabi din doon na kapag minsan napapaisip tayo, parang Lord, wala na bang tigil tong sufferings, yung trials na pinagdadaanan? Maaari kasing marami pang binabago sa atin at marami pang inaayos si Lord sa buhay natin. Sabi nga niya, God has incredibly beautiful way of destroying the old us, and at the same time, hindi niya hinaharm yung magiging bagong ikaw. Kasi kapag minsan meron tayong mga gawin na hindi natin alam na makakasira na pala sa atin, si Lord na yung gagawa ng paraan para masira yung lumang tayo at magkaroon ng bagong tayo. Ayan. Sabi nga, meron akong iiwang reflective question sa ating lahat. Una, sabi niya, ano daw ba yung mga areas sa buhay natin na sa tingin mo binabago ni Lord? O working, kumbaga nagkakaroon siya ng controlled demolition o divine demolition sa buhay natin. Pangalawa, sabi niya, ano po yung, ikaw ba ay willingly nakikipag-cooperate kay Lord? O baka naman, kaya ka tumatagal doon sa trials and sufferings mo kasi pilit mong sinasangga yung gustong baguhin sa'yo ni Lord o gustong ayusin sa'yo ni Lord. At yung pangatlo, sabi niya, ano ba yung mga bagong structure na nakikita mo ng unti-unting nababago sa'yo o unti-unting binabago sa'yo ni Lord. So sabi nga niya, in closing sabi, we can take comfort in the Lord's precision work in our lives because He always has a good and loving purpose in every divine demolition na ginagawa niya sa atin. So yan, thank you Lord po. Thank you, Lord, Sister Jam, dun sa message niya. Alam mo, Sister Jam, yung Ephesians 4 na yan, 21 to 24, yan ay naisulat ni Pablo sa mga Ephesians bilang, actually, para siyang rebuke sa kanila.
Kasi in-encourage niya chinarge niya actually yung mga taga-Ephesians by the authority of Jesus Christ na meron siya, na marami kasi sa kanila ay mga nominal Christians. Kaya nga yung word mo, sabi niya, kung nakarinig ka kay Kristo. So, ibig sabihin, ito yung mga nakikinig sa preaching dati ni Jesus Christ. Sabi niya, kung talagang kayo'y nakarinig na kay Kristo, kasi hindi lamang nila narinig si Kristo hindi lamang nila narinig ang tungkol kay Kristo, kung hindi narinig nila mismo si Kristo. So, charge niya yung mga nominal Christians sa Ephesians. Ibig sabihin ng nominal, ito yung mga Kristiyano sa titulo lamang. Sabi niya, wag ganun. Kung kayo'y nakarinig na kay Kristo, dapat hindi na nominal Christians. Kaya niya to charge kasi nga, ang nakikita niya sa kanila, void of the knowledge of Jesus Christ. Marami ring mga Christians kasi actually na ganyan. Matagal na nasa prayer meeting, pero nominal Christians. Walang personal na pagkaalam doon sa knowledge of God. Kaya walang ma-apply sa buhay Kasi hindi nila siniseryoso o hindi nila tinetake into heart kung ano yung mga narinig nila. Pinaka-importante siguro, hindi na-apply sa buhay. Kaya ang sabi ni Paul sa kanila, wag ganun. Kailangan malaman ninyo ang distinction between the real Christians and the nominal Christians. Kaya nga sabi niya, wag kayong mamuhay na kaparehas ng mga unconverted Gentiles. Ang sabi pa nga niya sa kanila, they dislike and hate a life of holiness. A life of holiness po is the only life that is approved by God. Kasi doon lang po tayo nagkakaroon ng pagkakahalin tulad kay Kristo sa purity, sa righteousness, yung sa holy living. Doon po tayo nagkakaroon ng similarity kay Lord. Kaya yung pamumuhay na yon ang gusto ni San Pablo na i-apply ng mga taga-Ephesians. Kaya nga chinarge sila dito. Kasi kapag po tinanggal natin yung mga dati natin, tinanggal mo inalis yung mga bagay na hindi pleasing kay Lord, kailangan may ipalit ka. It is not enough na leave mo siya na bakante. Kailangan meron kang ilagay doon at yun nga yung pinag-aaralan natin na attributes of God. Yan. Kaya, pakanasain natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay na wag lang po tayong mga tituladong Kristiyano. Ito po ay gawin nating tunay na Kristiyano na namumuhay sa kabanalan ng Diyos. Amen. Okay. Amen. Sa umagang ito, Sister Jam, marami tayong may birthday. Amen. Unang-una na, Sister Eloy Akayan. Today is your birthday. Happy birthday po, Sister Eloy. Sister Eloy ba may birthday o si Sister Eloy? Hindi si Kuya Ernie. Okay. Nalito kasi si Sister Sally kagabi. Kaya kung sinong may birthday, Sister Eloy, happy birthday, Kabalen! Sister Lilia Miranda. Ayan, si Sister Lilia ng Kalo ba nasugbo? Tamayo? Tamayo daw po. Anong sakop siya? Kalo. Sister Lilia, happy birthday po. Sister Sofia Borja. Si Ate Pia, si Bunso, Kapatid ni Kuya nila Jeff. Minister Jeff. Sister Julie Caray. Ay, si Sister Julie. Opo, at saka si Tito Romel, happy birthday po. At birthday din ngayon ni Brother Helmut Hartwig. Happy birthday po. Brother Helmut, happy birthday. Nasa Europe sila. Kamusta? Sabi ni Pastor. And happy anniversary din kay Ray at kay Levi Gicaro. Brother Helmut, House Brexit daw po, sabi ni Pastor. Okay, yung kanina pong inawit natin, may magandang mangyayari sa atin ngayon. Sigurado po yan, may magandang mangyayari sa atin ngayon. Requested by Sister Miay Velasco of Kogyo. Okay, sa pangalawa naman, Sister Jam. Ayan, requested po ni... Ang layo ng po, request. opo. Si Brother Terry de Guzman. Okay. Nang kahit minsan, di sumalang.
Kahit minsan di sumalang nagkape, di sumalang kumain, kahit minsan di sumalang umawit sa Diyos. Kahit minsan di sumalang umawit sa'yo. Kahit minsan di sumalang magandong ng awit sa'yo. Sasambahin kita ng buong puso't kaluluwa, Panginoong Jesus. Kahit minsan di sumalang umawit sa'yo. Kahit minsan di sumalang umawit sa'yo. Kahit minsan di sumalang magandong ng awit sa'yo. Sasambahin kita ng buong puso't kaluluwa, Panginoong Jesus. Kahit minsan di sumalang umawit sa'yo. Sasambahin kita ng buong puso't kaluluwa, Panginoong Jesus. Kahit minsan di sumalang umawit sa'yo. Kahit minsan di sumalang umawit sa'yo. Thank you, Lord. Good morning nga po pala kay Sister Connie Manalad na nasa California. Sabi niya, parang medyo mahina daw ang signal natin kasi putol-putol daw yung awit. Kanina lang. Pero ngayon okay na. Hindi pwedeng maging sa kanya dahil nasa Amerika siya. Malakas ang internet doon. Dito po sa atin. Huwag po kayong mag-alala mga kapatid. At tayo po ay nag-upgrade na. Hinihintay lang natin para tuloy-tuloy po yung ating mga awitan. Ano po? Good morning din kay Ate Mayet na nasa Australia. Ang sabi niya, I would like to thank the Lord for another week that everyone is safe. Since my internet is not working at home, I have to go to work for the last 2 weeks. Free taxi transport is only available if we're doing overtime. Praise God for the bank I'm working has offered us free taxi in going to work and back home when we go to the office. Surely the Lord is looking after His children. Amen ako dyan, Ate Mayet. Ate Mayet, okay ba ang dating namin dyan? Kanina lang naman daw yon. I hope kay Sister Connie ay okay na. Oo. Magandang umaga din kay Sister Generosa Nepomuceno. O, akala sa amin lang patigil-tigil. Sa Amerika din po, patigil-tigil. So sa amin talaga ang problema. Kaya patigil-tigil. Good morning, Ep and Joris na nasa Korea. Maganda yung parang maganda yung greetings ni Brother June Vertusio. Gusto ko yung greetings niya. Nasaan ba? Ayan. Sabi ni Brother June, Good morning, Jesus, to our Comfy family and other followers around the world. Di ba? Worldwide na. Thank you, Lord. Okay? Sino pa ba ang ating? Siyempre si Sister Trining.
ang si Sister Trining na parang di ko pa nakitang nag-absent, Sister Trining, ever. Ano? Sister Trining, nag-absent na po ba kayo sa Good Morning Jesus? Parang hindi pa eh. Diba? At ang mga Villanueva family ng San Pablo, good morning. Hernandez family rin. At ang Toledo clan, magandang umaga sa inyo. Aha, at kay Sister Rowena Lau, thank you Lord for watching daw, sabi ni Sister Karen. Sister Minda Gonzales, good morning. Si Sister Nora Kalingo, Sister Nora, maraming nanonood sa watch party niya. Kaya lahat po ng mga nanonood sa watch party ni Sister Nora Kalingo, good morning po sa inyong lahat at maraming salamat po sa pagsali ninyo po sa pakikinig ng salita ng Diyos. Okay. Sige, Sister Jam, punta muna tayo sa sunod na awitin. Thank you, Lord. Ito malayo po talaga. Sister Connie Manalad po. Ayan. Ayan. Oh, California galing. Opo. Ang song request niya ay, Ikaw ang una, ikaw ang huli sa buhay ko, Jesus. Ikaw ang una, ikaw ang huli sa buhay ko, Jesus. Ikaw ang una, ikaw ang huli sa buhay ko, Panginoon. Tunay na walang ibang mamahalin kundi ikaw. Ikaw ang una at huli sa buhay ko. Tunay na walang ibang mamahalin kundi ikaw. Ikaw ang una at huli sa buhay ko. Ikaw ang una, ikaw ang huli sa buhay ko, Jesus. Ikaw ang una, ikaw ang huli sa buhay ko, tunay na walang ibang mamahalin kundi ikaw. Ikaw ang una at huli sa buhay ko. Tunay na walang ibang mamahalin kundi ikaw. Ikaw ang una at huli sa buhay ko. Ikaw ang una at huli sa buhay ko. Ikaw ang una at huli sa buhay ko. Ala, lagot. Sabi ni Sister Connie, broadcast interrupted na daw. Sa kanya. Naputol ba tayo? So, Sister Connie, napuputol din pala ang internet dyan sa Amerika. Kasi sa amin dito, hindi kami naputol. Ayan. Naku, hindi niya narinig yung kanyang ano? O di, ano yan? Ano na naman yan? Ano yan? Repeat requested song na naman pagka nagkataon, ha? Good morning kay Don, Hali, and Ziki na nasa Chicago. Okay. Ayan, happy viewing din kay Sister Feli Calao sa Palm Springs. Sister Fel, kamusta ka na? Ay, sabi, walang audio daw. Sabi ni Jamie, sabi ni Sister, ala, wala daw tayong audio. Delay po. Ah, okay. Walang sound. Sunod-sunod, walang sound, wala pong audio, walang sound, walang sound.
Okay na po. Okay na daw. Okay. Okay na daw. Thank you, Lord. Late na pala ako nang mag-browse. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Salamat po. At Ate Dali, Belardo, nanonood pala si Ate Dali. Good morning sa iyo. Pastor Ray, good morning po. Sister Connie Caudilia, pumasok ka na. Oo, malapit na tayong magsimula, Sister Connie. Okay. Sabi ni Sister Marikit, hi Sister Jam, thank God, bumalik ka. Umalis ka pala, Jam. At bumalik ka daw. Ay, Tita Feli Hernandez. Watching from Anaheim, California. Tita Fel, kamusta ka na? Good morning sa iyo dyan. Kay Sister Rose Enriquez na nasa Singapore. Sister Fenara from Calamba, Laguna. Magandang umaga rin po sa inyo. Okay. Sister Dame. Birthday ni Brother Tony. Brother Tony. Kung nandito ka lang, ihingan ka na naman ng awitin ni Pastor Alex. Mahirap din pala tong face shield, no? Hindi ka makakamot ng ilong. Ayan. Because it's Saturday, Live Alive, kaya kami nakaganito dahil meron po tayong mga kapatiran na dumayo para po sa ating Live Alive. Brother Tony, Miranda, happy birthday po, ha? Kay Ate Mayet, okay na okay daw ang dating. Oh, mas maganda ang internet sa Australia. Father Bobby Dungo, good morning. Sister Celia. Okay, good morning. Mas maganda po pala ang ate ko sa TV. Sabi ni Ep. Permanente ka na daw dyan, Jam. Agoy. Ayan, okay. Para po sa ating muling awitin, Sister Jam. Galing po kay, medyo malayo lang, kay Brother Ernie Akayan po. Yung kanta ng kanyang daughter-in-law na I Live By Your Grace. Kasi ano yan? Actually, ang nag-request yata niya ay si Sister Eloy. Hindi si Kuya Ernie kasi birthday request niya yan. Oo, I Live By Your Grace. Store of blessing for those who honor and trust you. I will praise you, Lord. Once I was broken. Not on what I did, but on what you have done for me. I thank you, my Father. Now I live by your grace. Your grace alone, your grace alone. It's no longer I that live, but Christ lives in me. Now I live by your grace. I live by your grace. Your grace alone, your grace alone. May they see you in me.
for I live because of you. Thank you, Lord, for your grace. Now I live by your grace. I live by your grace. Your grace alone. Your grace alone. It's no longer I that live, but Christ lives in me. Now I live by your grace. I live by your grace. Your grace alone. Your grace alone. May they see you in me, for I live because of you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your Thank you, Lord, for your grace. Ayan. Bago po natin napakilala ang ating mga family na nandito for our Saturday Live and Alive, dito muna tayo sa ating painting na contest. Okay, may bago na naman po tayong paintings ngayon, mga kapatid, ha? Hulaan na naman po natin. Yung iba nakakaipon na ng CD. Kasi nagpa-participate sila lagi, okay? Ito po ang isa. Ayan. Ay, nawala. Okay. Huhulaan nila si Pastor. Ayan, ang isa. Sa likod ni Pastor. Mali, Beb. Yan. Yan. Kanino po yan? Painting? Next. Yan. Next po ay yan. Kanino po yan? Paintings. Yan, dalawa po yan, mga kapatid, ha? Sagot-sagot na po at para mamaya i-announce natin kung sino na naman po ang winner. Sa umagang ito, ang kasama po natin para sa ating Saturday Live and Alive ay ang Lavilla at Mercado family. Yan. Good morning. Morning, Jesus po. Morning, Jesus. Ayan, Sister Net, bati po muna. Good morning, Comfy family, and to all the viewers. Thank you. Ninang, kayo po. Good morning. Ninang, pasok po natin. Ayan, sa loob. Ayan, Good para morning. madinig. Yan. Good morning. Ayan. Magandang Ninang, first labas niyo po ba ito? First niyong labas ng bahay? Hindi naman po. Hindi. First napunta nila ulit ng Comfy. Sa Comfy. At si Sister Jam, siyempre, Good morning po ulit. nakasama na natin siya kanina. Yan. Galing pa po sila ng Fairview, pero alam nyo, as usual, nauuna ang galing sa malayo kaysa sa malapit. Kaya naunahan po nila kami lahat. Yan. Okay. Pastor. Hi. Hello. Nasaan ka na? Wala akong Microphone. mic Yan. Okay. Bati ka muna. Merong gumagapang Hindi, dito wag sa na ikaw, ilalim. sila na yan. Bati ka Hindi. lang. Alin? Bati ka muna. Ayoko. Bati ka muna sa Hindi ako binigyan ng mic eh. Hindi. Kanina Hindi na, binibigyan. ayoko na. Buti na lang to si Jolly. Masaya. Ayan. Hello. Welcome everybody.
Good morning, Jesus. Okay. Ayan, Ayos na nakabati yan. Okay na yan. Okay, nakabati na si Pastor. Okay po. Okay, sa umagang ito po, dahil nga Saturday Night Alive, Saturday Night Morning. tuloy, Saturday Live. Alive. Oo. Alive na alive yung ating mga bisita. Sabi nga ni Sister Net, di daw siya nakatulog. Sister Net, ba't di po kayo nakatulog? Kinakabahan. Kinakabahan kagabi ba yata nag-iisip si Sister Net kung ano daw po yung sasabihin niya ngayon, kaya hindi daw nakatulog. Okay. Umpisahan natin, Pastor. Kanino mo gustong mag-umpisa? Siguro yung pinakabata muna. Katabi Okay. ko. Sino magtatanong? Ako? Ikaw, ako. Ako, meron akong tanong kay Essie. Ano ba ngayon ang pinagkakaabalahan mo? Ngayon po yung sa bahay po, nag-online business po ako. Nagtitinda po ako ng kimchi. Oo, sa kanya po yung sinasabi ko sa inyo nung isang araw na ang sarap po nung kimchi niya, promise. Talaga? Kimchi, kasi nung mga nakaraan, alam ko, pinagkakaabalahan mo, yung makeup artist ka. Opo. In-stop ko po muna yon kasi po mahirap po yung biyahe ngayon tsaka ayoko rin po direct contact po sa tao. Tsaka alam ko rin na pinagkakaabalahan mo nung nagda-drums ka, naggigitar ka. O, di ba? Ano ba talaga yung si ano? Essie. Ha? Abalang talaga si Essie. Oo eh. Kaya po hindi ako naiinip sa bahay eh. Yung iba po nagtatanong, hindi ka ba naiinip? Lagi ka lang nasa bahay. Oo. Kasi marami naman pong pwedeng gawin sa bahay. Pwede kang maglinis, pwede kang tumugtog, pwede kang mag-drawing. Tumatao din siya doon sa hardware niya. Hindi, yun nga yung susunod kong itatanong eh. Oo. Nagmamaneho ka ba ng truck? Opo. Oo, kita mo na. Sabi ko sa iyo eh. Nagmamaneho ng maliit na truck. Kasi meron kayong ano tawag doon? Construction. Hardware. Oo. Kaya lahat ng malapit dyan sa Quezon City, naalala nyo yung patronize our own product, yung tayong mga Pilipino. I-patronize nyo din yung sa Comfy. Kaya kung kayo nagpapagawa ng bahay, si Essie, imagine na magdi-deliver sa inyo, si Sister Essie, nagmamaneho. Kulang na lang, magpala yan eh. Alam nyo ba yon? Nagpapala din. Ano to? Kulang po ng tauhan. Si Tatay Rod lang ang tagalista, no? Opo. Pero nangungupit ka ba? Hindi naman. Po. Hindi Hindi po asenso ang business pag Si Jam pala yun, ano? Hindi rin. Hindi rin. Oo, mga kapatid, si Sister Rian, nangungupit yan nung may tindahan sila. Oo. Magaling ako dyan. Buti na lang si Essie, hindi, ano? Wala pa kasi ko kay Lord noon. Dami kayang pamamaraan. Huwag ko na kayong turuan. Baka mabuko ko ng nanay ko, wala siyang kaalam-alam. Kasi nung may tindahan kami nung maliit ako, ang higpit-higpit niya kasi, bawal kumuha. O di, kumukuha pa rin ako ng di niya alam, parang di sumama loob niya. Kung ano-ano po, gusto yung turuan ko kayo? Alam niyo yung candy ng pastillas na paganyan yung oblong, ayaw niya akong bigyan. Ang gagawin ko, bago ko lumabas ng tindahan, ididikit ko sa ngalangala kong ganyan yung yung pastillas para paglabas hindi halata, nasa ngalangala ko na. Tapos pagka yung aking buhok ipupusod. Tapos isisingit ko dun yung pera para paglabas. O kaya pagka hindi siya nakatingin, maghahagis ako ng pera dun sa may labas ng tindahan. Di paglabas ko, wala. Tapos pagka wala na siya, pupulutin ko, tatandaan ko lang kung saan siya tumama. Oh, yan Sister Wag yung Essie, gagawin yun, Alam mo na ngayon. Hindi, kay Lord na kasi siya. Ako naman noon, wala pa. Believe lang ako kay Sister Essie kasi lahat ng, minsan nga, trabaho ng lalaki, gusto rin niyang gawin. Para bagang marami siyang alam, ibig ko sabihin. Kaya kung ano man yung ating mga maitutulong sa bahay, sa kabuhayan ng ating mga angkan, gawin natin, Maging masipag tayo, tsaka yung hindi napupukpukin.
kailangan merong kusang, hindi, pinalo rin pala yun eh. Okay. Kusang palo. Magkaroon ng kusa at wag nang mapalo. Ano, Sister Essie? Opo. May Minsan, ano din po, napupukpok din po minsan. Kailangan din po minsan. Sa ngayong lockdown, Essie, anong spiritual realization nagkaroon ka sa lockdown na ito? Para po sa akin, kasi hindi naman po ako talaga yung lumalabas. Hindi ako nagpa-party, wala kaming bisyo magkakapatid. Pinalaki kami ng magulang namin na hindi umiinom, hindi naninigarilyo. Nagpapasalamat po kay Lord kasi malaking bagay po yun na yung iba po, kung makikita mo po, lagi silang nagrereklamo, hindi sila makapag-club, hindi sila makapag-party, hindi sila makapag-inuman. Thank you Lord po kasi kami po sa bahay, kahit hindi po kami lumabas, okay lang po. Lalabas lang po kami pag may iuutos sa mall, ganun po. Pero kasabay na po yung shopping doon. Iyon po. Thank you, Lord. Ayun, oo nga. Kasi sa totoo lang po, marami rin akong mga napapanood, ang reklamo nila, compare mo doon sa, parang ang paghihirap nila ngayong lockdown, yung hindi sila mag-meet ng friends nila, hindi sila makapag-mall. Mga kapatid, yung iba po, ang hirap nila ngayong lockdown, walang makain. Kaya napakadali lang po nung problemang gano'n, ano? Pero pagka na kay Lord ka, hindi ka pwedeng mawala ng dapat gawin, no? Na productive sa maghapon. Kasi kapag alam mo kung ano ang pinagagawa sa'yo ng Diyos sa isang araw, hindi ka nagsasayang eh, no? Yan. Thank you, Lord. Alam mo, bago tayo pumunta dito sa ating mga magulang kay Lord, kasi kasabayan na ng mami ito eh. Sister Essie, alam mo ba yung word ni Sister Jam? Yun na yung meron kayong sinusuot na bagong buhay kay Kristo. Doon sa Ephesians 4. Kaya sabi mo, wala na kayong doon sa mga buhay na hinahanap ng mga kabataan, na kay Lord na. Kaya yun yung sabi mong na-demolish na yung mga bad habits, yung mga vices na actually, hindi naman kayo nasoong doon eh. Kaya yung Ephesians 4, alam nyo ba doon sa 2 Corinthians 10, 4-6? Hindi ko muna basahin, kayo na mga kapatid. Ang nilalaman niyang 2 Corinthians 10, 4-6, yung enemy may mga stronghold sa tao. Kumbaga, ayaw nilang papasukin si Kristo. Pero alam niyo ba, yung mga strongholds na yan, binuwag na ni Kristo Jesus yun nung namatay siya. Kaya yung mga, yung last reflective question ni Jam, kung ano ba yung merong kayong mga, baka sakaling kumukubakob na mga hindi nyo maalpasan, alam niyo ba ang sabi doon, tong strongholds, demolish na. Kasi, make it obey Christ. Kaya kung meron mang mga nasa isipan natin, kasi kung ano yung maiisip mo, malamang yun ang magiging sasabihin mo at magiging ugali mo. Kaya dito, yung mga thoughts, captives, and make it, basta in the name of Jesus, i-bind mo yan, tas palayasin mo sa isipan mo, and make it obey Christ. Kasi na-demolish na yung strongholds ng demonyo sa buhay natin nung namatay si Kristo. So, mahalaga yan, di ba, Sister Jam? O, Beb. Amen. Yan. Tayo pong lahat, kung ikaw po ay taga-comfy, we are all aware kung ano po yung pinaka-dinanas na mabigat na pagsubok ng pamilya Mercado. Ngayon po, gusto kong i-share sa atin naman ni Sister Net kung ano po yung pinakamalaking pagsubok na yon na dumaan sa buhay nila at papaano po nakatulong na sila ay na kay Lord na dun sa mga ganong sitwasyon. Sister Net? Sa mga pagsubok po, napakarami pong dumating sa buhay namin. Isa na po yung nalugi sa negosyo, na
nasunugan, yung tindahan, tapos yung nagka-dengue si Jessie, tsaka po nung na-diagnose akong may colon cancer. Napakarami po, tsaka sa anak ko pong lalaki. Pero salamat po kay Lord at dinala niya ako sa ganitong gawain. Na-prepare niya po ako bago dumating ang mga yon. Kaya kahit na dumating yung mga yon, kasi dati po talagang warrior po ako at iyakin. Pero nung that time po, mga dumating yung mga pagsubok na yon, hindi po ako umiyak. At dahil alam ko, nandiyan si Lord na siya rin ang lulutas sa lahat ng dumating na yon. True enough nga po, basta magtiwala ka lang sa Kanya, hindi Kanya pababayaan. At yun, marami nga mga pagsubok, pero marami rin pong blessings kasi basta sumunod ka lang sa Kanya at pagpapalain ka. At sabi nga, count your blessings. At ang blessings po para sa akin yung mga dumating na pagsubok na yon. Kasi natutuhan ko po yung mga lessons at nakaroon din po ng yung peace of mind. Malaking blessing po sa amin yun. Ganon din po sa material na bagay din po. Thank you Lord po sa lahat na kahit na hindi mo hilingin, ibibigay niya pa rin. At kagaya po nung mga na hospital si Jessie, yung na-dengue siya, hindi ko po iniling yung pambayad. Ang hiniling ko lang po yung kagalingan niya. Ganon din po ako kasi nung kay Jessie po, dahil yung mga katabi po naming mga rooms, ang mga singil po sa kanila, hindi sila makalabas-labas kasi kulang po yung mga pera nila. Ang singil po sa kanila, mayroong mayigit 100, mayroong mayigit 200, mayroong mayigit 300. Tapos sabi ko, di mas malaki yung amin kasi nga, sabi nung pedyan niya, kumuha siya ng specialista sa dugo dahil yung pagbaba ng ano niya, abrupt, yung platelet niya. Kaya kumuha siya ng specialista sa dugo. So, isip ko, mas malaki yung babayaran namin. Pero nung pinagaling na siya ni Lord, pumunta na po ako sa kahera, tinanong ko po yung bill namin, sabi niya po, 3,000 plus. Sabi ko, ay, miss, bakit? Sabi ko. So, akala niya po, nagre-reklamo ako. Sabi niya, hindi ko nga po alam kung ano yung dinagdag kung ano po itong dinagdag. Sabi, hindi. Sabi ko, bayaran ko na. Tapos, alam niyo po, everyday po naghihintay po ako ng tawag ng St. Luke's, baka ako nagkamali sila. Kasi, talagang everyday po, di ba, tinitingnan niyo dun sa, may mga machine sa corridor po, nakikita mo yung bill mo, ganyan, wala pa yung mga doctors, ang laki-laki na. Tapos, nung babayad na ako, 3,000 plus. So, every day, naghihintay ako. Ako nagbayad po nun. Thank you, Lord. Tapos, nung ako rin po, nung na-hospital din ako, isip ko rin po, ang laki-laki. Pero, yun, awat grasya rin po ni Lord. Siya rin po ang nag-provide. Dahil, yung palang pong doktor ang nag-opera sa akin, nung tanungin ko, ang singil niya raw po is, per operation niya is 400 to 500,000. Plus pa po yung operating room is 100,000. Plus pa yung rooms po na before and after operation. Kaya sabi ko, ang laki siguro. Pero, yun, pinrovide din po ni Lord. Kaya, bukod sa kagalingan, kasi po hindi na ako basta po pag laging sasangguni ka kay Lord kung ano yung mga dapat mong gawin, talagang i-guide ka niya kung ano yung dapat na gawin. Hindi po ako nagpakimo. Ayun, sinunod ko po siya. Kahit na, although yung mga iba kong kapatid, natatakot sila, ba't hindi raw ako magpakimo? Hindi daw ako, o kaya dalhin daw sa China, ganyan. Sabi ko, hindi. Talaga pong pinanindigan ko yung salita ni Lord sa akin na pinagaling na niya ako. So, ayun. Thank you, Lord, po sa provisions, sa kagalingan. At yung mga natutuhan ko po mga lessons doon, napakalaki po. Kaya
considered ko rin pong biyaya yung mga yon. Kaya thank you Lord po. Bali ilang taon na po, Sister Net, na simula nung nagkaroon kayo ng CA? Cancer-free. Amen. Opo. Amen. May git 7 years na po. 7 Thank you, years Lord. na. Opo. Mga kapatid, gusto po naming linawin na yung pong case na yon ay si Sister Net po kasi ay merong word kay Lord. Kaya hindi po siya nagpakimo. Hindi namin sinasabi na pag may cancer kayo, huwag kayong magpakimo. Siya po kasi ay may personal word from the Lord. Kaya yun ang kanyang sinunod. Kaya 7 years na magaling na po. Di ba cancer-free na? Dahil meron po siyang salita na tinanggap sa Panginoon. Kaya alam nyo, napakaraming milagro na po na ginawa sa buhay nung ating kapatid na parang kukulangin ng oras, no, Sister Net, pagka sinabi. From provision to healing, si Lord po talaga ang nag-ayos sa kanila. Amen. Wala lang, meron lang akong naalala. Biro lang naman to. Biro lang. Ang biro ganito. Jesus heals, but the doctor get the bills. Pero kay Sister Net, Jesus heals, and the doctor gives free will na walang bayad. Kasi ginagamit yung mga kapatiran natin to be of help sa mga nangangailangan. Si Lord kasi ang pumipili, tumatawag. Marami siyang avenues of blessings. Amen. Hindi po masamang pumunta sa doktor, ha? Mga kapatid, Ay, biro lang yun, mga docs. Hindi po, porke pumunta ka sa doktor, wala kang pananampalataya. Hindi po. Hindi po yun, mga kapatid. Kahit pumunta kayo sa doktor, wala pong problema para malaman kung ano yung sakit, kung ano yung dapat gawin. Pero healing comes from the Lord. Oo. But it doesn't mean na kapag pumunta kayo sa doktor, wala kayong faith. Hindi po yun ang sinasabi namin. May naalala lang ako nung maliliit kami doon sa lugar namin. Merong 2 doktor. Si Dr. Macapagal at si Dr. Lupisan. Doon sa Dr. Macapagal, doon na muna sa Dr. Lupisan, pagka wala kang pambayad, nung maliliit kami, naalala ko, dadalan lang ng mga, nandun sa neighborhood namin, kung merong manok, merong mga kakanin, at kung ano pa naman. Pero kung may pambayad ka naman, magbabayad. Pero yung pagkakaiba nung lumalaki ko, meron 2 doktor, yung Lupisan, kahit na, kumbaga, thank you, okay lang. At kahit na kind ng ibigay mo, okay lang. Yun lang nakita ko sa takbuhan ng buhay. Kaya tayo, yung mga, alam ko, maraming mga volunteers na mga doctors ngayon, nakataya ang kanilang buhay, mga frontliners. Sabi ko nga dun sa pamangkin ni Sister Ria, dahil kasi nag-aaral din siya ng medicine, sabi ko, yung pagka lumaki ka na, pagka walang pambayad, wag mong sisingilin, sabi ko dun sa bata. Kasi di ba, pagka nagsumpa ka, yung bang ililigtas mo ang mga buhay ng tao. So, sabi ko dun sa bata, pagka meron, pagka konti bayad, konti. Pero pagka walang pambayad, sabi ko, wag mo nang singilin. Sabi ko dun sa bata. So, thank you Lord sa mga doktor na o mga ginagamit sa health na tayong lahat ay nagkakaroon ng recovery, ha? Amen. Okay. Punta naman po tayo kay Ninang Linda. Yan. Ninang, kayo po ay kasama na ng mami noon pa. Anong year po ba kayo napunta kay Lord? At papaano po kayo natagpuan ng Diyos? Pray ng Panginoon na nagpupuri po ako sa Panginoon. Nung time na yun po, si Mami, ang kaibigan niya po yung board member ng GSIS, si Mr. Lino Iliera. Yun nga, commissioner ng senior citizen ng Quezon City po yun ngayon.
Now, nandoon po siya sa kwarto ni Board Member Illiera. Nagtumawag yung staff ni Board Member. May, kami lang kasi ang kilala nila doon dahil sa payroll po kasi kami nagpapasweldo sa kanila. So pumunta po kami, pumunta kami doon. Tapos na-meet po namin si Mame Ligaya. Pinakilala, prayer meeting. Tulungan niyo sila, sabi, kayo ang bahala na kay Mami Ligaya, sabi po. Yun. Tapos, pinabuksan po nila yung chatter ng GSIS. Doon po nagsimula ang unang prayer meeting po ng GSIS. Anong taon po yun, Ninang? 80s. Mga 80s po yun, 80. Early 80s po, no? Opo, early 80s. Yun po. Una po, 3 lang kami. Nung sumunod na dumating po si Mami, punong-puno na po yung theater. Sabi, lumipat na kayo sa auditorium. So, doon namin nakausap si Brother Aguilar. Carling. Yun kasi ang presidente ng Christian Movement. So, binigay po namin yung si Mami kay Brother Carling Aguilar. Yun po, simula po doon na nando doon kasi katabi namin ang GSIS, magkatabi lang po sila ng City Hall. Yung mga taga City Hall na maraming mga lakad doon, na kumakain sila sa kantin ng GSIS. Nadadaanan nila yung prayer meeting. Andun, kaya si Sister de los Santos, Celi, opo. Doon nakilala ni Mami. Si Max, Brother Max Pagiligan? Sister Belen. Belen naghahatid ng cake yung kwan ni Sandy. Si Lola Feli? Feli pala, hindi Belen. Belen. Opo. Amen. Yung Amen, ayan. Bulacan, nakapag-open din ng Bulacan from GSIS. Yun po ang si Sister Mila ba yung pangalan, yung kasama ni Brother Max sa Makati. Kaya nakapag-open. Sino yan, Sister Ne? Mila. Sister Aida, Hana? Sister Hana. Aida po ba? Makati? Makati. Yung health, nasa health? Aida Hana? Hindi yata yun. Hindi. Opo. So GSIS, tapos Ninang, di ba from GSIS, napunta naman kayo ng Makati Stock Exchange? Opo, napunta rin po kami sa Broadcast City. Kaya sa Broadcast din nga pala, oo. Opo. So lahat po ng mga napuntahan ninyong lugar, Ninang, nagkaroon ng prayer meeting, tama po? Sa inyo po ba yun dahil po kayo ang may hawak ng mga kantin doon, kaya nagpapa-open po kayo ng... Alam niyo po mga kapatid, nung nasa GSIS sila, nagkaroon ng mga prayer meeting, ang dami pong naging worker doon sa prayer meeting na yon. Tapos nung pumunta sila ng Makati Stock Exchange, nagpa-open din sila ng prayer meeting. Doon po ba nanggaling sina Sister Remy noon? Bali, may dati na po pinupuntahan si Sister Remy, pero doon na sila nagtuloy. Tapos sa Broadcast City, nagkaroon din tayo ng mga prayer meeting dyan, kana Sister Doris, si Sister Sabrina, hindi po ba? Doon po yun, Ninang? Sabrina. Opo. Alam niyo po, yan ang kagandahan po ng mga kapatiran natin na may mga prayer meetings sa mga bahay. Ang ginagawa po nila, nagpapa-open sila ng mga prayer meetings doon sa mga businesses nila. Kaya through that, marami po yung mga na-evangelize. So, ang dami palang pinanggalingan. Ano po, Ninang?
So, kung early 80s po yun, hanggang ngayon, nandito pa rin po kayo. Ilang taon na po kayong nasa Comfy? Bali, 38. 38? 38 years nang nasa Comfy. Kasi going 39 na tayo eh. Oo, kasi nga, kasabay pa siya, maaga silang ng mami, nagkakilala. Maaga siyang natagpuan ni Lord. May word si Sister Linda. Di po ba sa Jeremiah kanyo? Po. Gusto niyo pong i-share? Sabi ni Mami sa Lampara, LV, sabi niya, pamantiga. Ibigay mo sa kanya yung Jeremiah, sabi niya po. Yun. Gusto niyo pong basahin? Beb, basahin? Si Essie, babasahin. Si Essie magbabasa. Yun Essie, basahin mo na lang. 1 verse 4 and 5 ba yan? 4 to 8. Hanggang 8. Sige, Essie. Sige nga. Jeremiah 1, verse 4 to 8. Then the word of the Lord came to me, saying, Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sacrificed you, ordained you a prophet to the nations, then said, Lord God, behold, I cannot speak for you. But the Lord said to me, Do not say, I am a youth, for you shall go to all to whom I send you. And whatever I command you, you shall speak. Do not be afraid of their faces, for I am with you to deliver you, says the Lord. Amen. Sister Linda, ano po yung katuparan niyang word niyo? Gusto niyo pong maibahagi sa aming lahat? Yung ano po yung sinasabi sa inyo ni Lord dyan sa word niyo? Yun po, kaya po, yung salita niya pong yan, lagi ko pong binabasa. Lord, sabi ko, madalas, humihingi akong tawad sa Kanya kasi sabi ko, hanggang ngayon, hindi pa po ako nakakatayo para sa iyo, sabi ko po. Kasi ang nasa isip ko po, kailangan ko pong unahin muna yung pamilya ko. Kasi may anak pa ako hanggang ngayon talagang dinadasal sa Panginoon. Yung bunso ko pong matigas ang ulo. Hindi ako bagay dyan. Ikaw lang ang bagay dyan, sabi po niya. Kasi madalas po talaga, iniiyakan ko po yun para sabi ko, alam mo, Je, sabi ko, gusto mong humabang buhay ng mami mo, samahan mo ko. Sabi ko, hindi ako pwede, mami, dyan, hindi ako para dyan. Kailan ka maging kasama dito? Sabi kong ganon. Sabi, darating din yun, sabi, pero hindi pa ngayon. Yun. Pero sinisikap ko po talaga pag may prayer meeting, may outreach, sumasama po ako para makasunod sa purpose ng pinlano ng Panginoon para sa akin. Yun. Kaya po ang isa po, yun, ang dinadasal ko nga sa Kanya, patuloy niya akong gamitin sa gawain hanggang ako'y nabubuhay. Yun po, ang inihingi ko po lagi sa Kanya, yung kalakasan para magampanan ko po yung kung anong plano ng Panginoon. Amen. Alam nyo, mga kapatid, ay Sister Linda, kung ako po ang halimbawa, babasa nung inyong word at pagkakaganap sa buhay nyo. Kasi mga kapatid, sabi ron, bago pa ipanganak si Jeremiah, alam na ng Diyos, nasa sinapupunan pa. So, ganun din po, pag nung ibigay po sa inyo ni Lord yon, tayong lahat ng mga Kristiyano, involved na si Lord sa conception pa lamang. At meron kasi po dong mga salita na natutupad na po ninyo.
Ang sabi doon, si Jeremiah ay called by God. Si Jeremiah ay ordained by God. Si Jeremiah ay sanctified by God. Si Jeremiah ay prophet ng Diyos. Alam niyo po ba na yung mga nabanggit doon sa salita na yon ay nasa sa inyo po at hanggang ngayon ginagampanan nyo? Gugunitain ko lang po sa inyo. Kayo po'y isang coordinator, di po ba? O, amen. Kayo po ba'y isang covenant member? Amen. Ang bahay niyo po ba ay ginagampanan ng Sunday Fellowship? Amen. So, kayo po ba'y na-sanctified ni Lord? Opo, kasi kayo po'y tumatakbo ng naayon sa kalooban ng Diyos. At kung maalala nyo, yung sa Comfy, sa family natin, sa ating fellowship, di po ba meron tayong sa ating program, kayo po lagi ang sinasabi ng mami, Sister Linda, magbigay ka ng prophetic messages. Yung apat na nandun, kaya po ginugunita ko sa inyo, ginagampanan po ninyo yun. Di po ba? At hanggang ngayon, kaya sa sinapupunan pa lamang, ang sinasabi ng Panginoon Diyos, tayong mga Kristiyano ay merong bawat isa sa atin task. So let us cheerfully accept yung task, diligently, alam nyo, di po ba kasama namin kayo sa Bicol? Apo. Ito po. Kung tutuusin, tayong mga senior, kasali na ako, sa bahay na lang. Pero kung hindi lang po pipigilan ni Brother GB, si Sister Linda, na laging kasama sa gawain, hindi po kayo hinto sa bahay, di po ba? Opo. Kaya yung message nyo po hanggang ngayon, tinutupad po ninyo yun. Kayo rin, kasi ang ibig sabihin kasi ng prophet, it is an individual na nakilord, of course, na they proclaim God's will. Nare-receive nila yung message ni Lord at ibinabahagi nila sa mga tao. At yan ay function sa body of Christ sa Ephesians 4. Kung inyong gugunitain at ang layunin po niyan ay ginagampanan din po ninyo. O mga kapatid, gift kasi yan. Di ba merong gifts ang Holy Spirit at meron ding functional gifts sa Ephesians 4. Andiyan yung fivefold ministries. Ang kanyang pinakadahilanan ay for the service sa ministry, for the equipping of the saints, and for the edification of the body. Hindi nga lang po spiritual lang ginagawa nyo Pagdating namin sa mga bahay nyo, kaming mga manggagawa, kila Sister Ned, para kaming laging merong buffet. Alam nyo ba kung ano paborito ko pag pumupunta kayo doon? Lengua. Kasi yung lengua ni Sister Linda parang beef. Naalala? Kaya kaming, yung iba naman, ako rin naman pagka kay Sister Ned, ang lagi niyang hinahanda, crispy pata. Pero ngayon, dahil mataas na yung sugar ko at medyo mataas ang presyon ko, si Sister Essie na lang, tuwing pupunta kami doon, yung Korean, samyupsal. Kaya mababa ng BP yun? Ha? Hindi, puro gulay yung mababa ng BP kasi yun. gusto ko yung kimchi. Magkano yung kimchi mo? 150 po. Biro nyo, 50 lang pala. 150 po. So, magbabayad ng 100. 150, Punta naman tayo kay Sister Jam. Yan. Sister Jam. Si Sister Jam po ay isa sa mga worker natin. Gusto kong tanungin sa kanya, at the prime of her life, siya po ay nagtatrabaho sa ABS-CBN. Di ba? Wala akong ibig sabihin, talagang doon siya nagtatrabaho sa ABS-CBN. Ngayon, nung time na yon, ano ang reason kung bakit bata ka pa tapos yun nga, nasa prime ka, pati ng career mo. Bakit ka nag-serve kay Lord full-time? Ayun. Birthday ko po kasi noong 2011, March 20, 2011. Ayun. Nagtanong ako kay Lord,
sabi ko, Lord, ito pa ba yung gusto mong gawin ko? Tapos binigyan niya ako ng word sa John 15, yung no. Ay, basta yung, ang ano kasi sa akin doon yung, hindi na kita servant, friend na kita, at kabahagi kita doon sa pagpapalaganap ng salita niya, ganyan. Tapos sabi ko, pero ang nag ano kasi sa akin noon, no longer, yung words na yon. No longer. Opo, no longer. So sabi ko, anong gusto mong gawin ko, Lord? Pagbukas ko sa 2 Corinthians, nakalimutan ko yung, sa 2 Corinthians, yung hindi importante kung sino ang nagdilig, yung between Paul and Apollos. Oh, okay. Hindi importante kung sino yung nagtanim or nagdilig ng seed. Si Lord ang nagpapalago. Basta part ka ng God's building. Sabi ko, gets ko na, Lord. Tapos sabi ko, kaso Lord, ang dami ko pang babayaran, ganyan. Nung summer, nung month din, kasi March po ako, April, out of nowhere, meron kaming bonus na, ganun po kasing ABS pagka nahigitan nila yung expected nilang sales, nagbibigay sila ng out of nowhere na bonus sa mga empleyado, na eksakto siya dun sa kailangan kong bayaran plus tithes. Sabi ko, okay Lord, kailangan ko na lang kapalit. Kasi hindi ko na, di ba, napaka-unchristian naman kung iiwan ko sila ng magkakagulo rin sila. So sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng papalit. Ayun, nagpadala rin si Lord ng 2 kasi yung trabaho ko noon medyo madami. Hindi siya kakayanin ng isa na bagong papasok po. So, nagbigay si Lord ng 2, tapos sabi niyo po, hingi ka pa ng isa para sigurado ka isang word. Binigay niya yung sa 2 Timothy 4:9, yung do your best to come to me quickly. Sabi ko, Lord, okay po. Tapos ayun po. Ben, di ba si Sister Jam, nung nagtatrabaho siya doon, nasama tayo nung kanya, lagi kaming may libre, di ba? Sa premiere. Sa premiere, sa mga premiere nights niya. Alam niyo mga kapatid, kaya ako nahalakha kanina kasi ayoko sanang mabanggit yung kanyang pinagtatrabahuhan. Pero alam niyo po ba na alam ko na merong magandang mangyayari sa nagaganap ngayon. Kasi may mga, alam ko na maganda ang magaganap at yung ating mga batas, yung ating mga kung kinakailangan na magkaroon ng mga amendments ba yan. At alam ko na ito'y mailalagay sa tamang kinalalagyan para sa kabutihan ng nakakarami. So, bagamat bawat isang Pilipino ay merong kanya-kanyang pananaw sa nangyayari, God is in full control and He will make everything beautiful in its time. Amen. So, let us pray na alam ni Lord ang nagaganap. Doon nga sa message ni Sister Linda, sa sinapupunan pa lamang, alam na ni Lord ang kanyang mga pinili, tinawag. So, napakagandang pangako ito na He cares, He knows what is happening in the whole world. Maski sa atin sa Pilipinas, knowledgeable siya. Just, we will wait and see yung mga gagawin ni Lord na napakaganda sa buong mundo at dito rin tayo sa Pilipinas. Kasi babaguhin naman ang ating buhay kapag tayo ngayon sa ating mga media nakakapakinig ng salita ng Diyos, yung awareness, reminders, going back to God, itong mga situation na to, napakaganda. And also, what will happen in the Philippines, we are always praying na the will of God will be carried out in our lives. Amen. So, Actually, hindi life naging verse ko din po yun yung Jeremiah. Life verse mo rin yung Jeremiah. Oo. So, hindi naging mahirap sa'yo kasi Jam, lahat ng nire-reason out mo kay Lord, isa-isa niyang inaayos. Kaya wala kang lang dahilan. Hindi naman sa walang choice. Kung hindi, wala kang dahilan para sabihin mo na hindi, ano? Pero alam niyo po kasi, sa amin, mga manggagawa, alam na po namin yun na kapag tinawag ka ng Diyos at ikaw ayaw tumugon, tas gumawa ka ng ibang bagay, hindi ka rin magiging successful doon. At hindi ka rin magiging masaya kasi hindi yun ang pinagagawa ni Lord sa'yo. Amen po.
May regrets ba? Wala naman po. Wala naman. Ay, dahil nabanggit po ni Pastor yung yung mga free ticket natin. Dati care of po yun ni Tita Milet Mortis na birthday din nga po pala ngayon. Happy birthday, Tita happy Milet. birthday. Oo, nakilala din namin no, Apo. si Sister Milet. Naku, sobra dahil sa ano kay yun, Jam. accommodating. Kahit hindi kami kilala, alam nyo ba, andun kami, sumakay kami doon sa kanyang sasakyan, tapos meron kami sariling daanan. Yung pala, daanan pala nung mga, Executive. yun, yung mga nasa, Executive po. at yung upuan namin, grabe, no, ha? So, naalala ko lang yung mga blessings, pagpapala, pero alam ko na may magandang mangyayari sa ating lahat sa Pilipinas at isasaayos ni Lord ang mga bagay-bagay to bring Him glory. Ayan. Amen. Bago tayo dumako dun sa love offering, may inanda kasing love offering yung family eh. Alam nyo, pagka kasi apat ang guest, kulang talaga yung oras para Meron pala makapag-share, nanalo? Meron nanalo? Sino yung siya nga nanalo? pala yung sa mga paintings. Ito nanalo. Ang nanalo sa painting ay si Sister Linda Javier ng isang CD kasi isa lang ang nahulaan. Ito pong nasa likod ko, ayan, tama yan, Cramsis po yan. Yan ay gawa ni Laika. Mahalang bayad niyan. Louis Belmonte rin. Oo, si Brother Louis Belmonte, isang CD rin. Wala pong nakakuha doon sa isang painting natin, mga kapatid, no? Yung pong isang painting na yon ay from our Isabela Outreach. Wow. Tama ba? Pastor Simple, no? Opo, From opo. Isabela Outreach. Si Sister yung Rian nanalo. Ikaw pala nanalo. Ayan. Yung isa lang. So, may isang CD po si Sister Linda Javier at si Brother Louis Belmonte. Amen. Ayan. Thank you, Lord. O, sige po mga kapatid. Alam nyo, dami pa na sana natin tanong sa kanila, kaso wala ng oras. Sige, any message, last message mo, Essie. Dahil po nasa lockdown pa rin tayo, sulitin po natin yung time na mag-spend sa family, tsaka magbasa palalo ng Bible at mag-contemplate and mag-pray. Ayun lang po. Ayan. Thank you, Lord, bibihira sa mga kabataan ng ganyan na lumalabas sa mga salita. Kaya, thank you, Lord, Sister Net. Sa mga, lahat po, by the way po, lahat ng anak ni Sister Net ay na kay Lord. Tama ba ako, Sister Net? Isa pa po, hindi. May isa pa. Yung isa kalahati pala, May pa. Sa lahat naman po ng family, meron talagang ganon. Pero in His time, po, Sister Net? Amen. Sister Net, kayo po, ano po ang last message niyo po sa ating mga ang kapatid? Ano pala po is trust in the Lord and obedience is what He requires from all of us. Kasi nakita ko po dito, many of God's blessings come through diligent obedience. And inconsistent obedience cannot produce consistent blessings. Kaya dapat po maging committed tayo kay Lord, huwag half-hearted. Kaya yun po. Thank you, Lord, and God bless us all. Amen. Maganda naman yung message ni Sister Net. Ninang Linda. Ninang, kayo po. Last message niyo po. Hindi ko na tinanong si Ninang Linda tungkol kay Ninong kasi baka maiyak siya eh. Last message niyo po, Ninang. Ay, by the way din po pala, si Ninang Linda po ay may anak na pastor. Di ba? Si Pastor Owen na nasa FTFC. Ninang, last message niyo po. Gusto ko muna pong magpasalamat sa Panginoon dahil dito sa COVID na ito, ay yung pag-i-stay natin sa bahay, lalong naging blessed tayo sa mga salita ng Panginoon. Meron tayong Good Morning Jesus. Meron pa akong face-to-face na pinapakinggan. Kaya natutuwa po ako dahil sa araw-araw nakakapakinig po ako ng salita ng Diyos. Noon, once a week lang ang prayer meeting. Ngayon, every day.
ang lagi ko pong sinasabi sa anak kong kay Aldrin, kasi hindi po ako marunong gumamit yung mga gadget. Sabi ko, Aldrin, sabi ko, Toto, pakibuksan mo na yung kalakasan ko. Alam na po niya yun kung ano yung kalakasan, ang comfy at saka ang face-to-face. Kaya, ayun, natutuwa po ako. Ang pagsikapin po natin, talaga pong ang pag nakikinig kang salita ng Diyos ay yun ang makakapagbigay ng kalakasan. Yun ang para sa akin mga blessing na tinatanggap ko araw-araw, yung marinig ko yung salita ng Panginoon. Yun po. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Si Jam naman. Ayun, sa akin po, sa lahat ng mga Christians natin, lalo comfy members, kung may calling kayo, huwag kayong matatakot. Si Lord naman ang bahala. Kumbaga, pagka tinawag ka niya, sagot ka niya. Amen. Susunod ka lang. Tama. Sabi ko nga, kung kailan ako naging full-time, tsaka ako nakapag-travel sa iba-ibang bansa, samantalang dati mas may, kung tutusin, mas may pera ka, pero wala kang chance, wala kang time na pwede ka mag-abroad, ganyan. Ngayon, kung kailan tayo full-time at kumbaga limited yung personal financial si Lord pa rin ang nagpo-provide para madala ka niya doon sa mga lugar na gusto kanyang dalhin. So wag tayong matatakot kasi si Lord din ang magbabalik ng blessing sa atin. Basta sabi nga, susunod ka lang talaga. Gusto ko yung sinabi mo. Pag tinawag ka niya, sagot ka niya. Oh, tama. Very good. Beb, kung merong isang word na na i-describe yung family na to, akin, faithful. Sa'yo, ano? Copycat. Ay, ano tawa? Copy-paste. Mga kapatid, yung message ni Sister Linda sa Jeremiah, yung book kasi ng Jeremiah, yung kapanahunan nila, nagkaroon ng degeneration, economically, politically, spiritually. Nagkaroon ng pagbaba ng pamumuhay. Kaya tinawag si Jeremiah para bigyan ng word na ang mga tao ay magkaroon ng repentance para magkaroon ng pag-asa. So yung sa atin sa Pilipinas, mga kapatid, Romans 3:23, sabi nga, lahat naman ay nagkasala. Balik lamang kay Lord. Kung halimbawa, naalala ko tuloy yun sa Bible, sabi, sino ang walang kasalanan, siya unang bumato. So, itong message na to na for today, kung tayong mga Pilipino ay merong mga dapat na ayusin sa kanya-kanya nating pamumuhay, yung salitang sanctification ay hindi kayang gawin ng sino man tao. Kasi doon sa message na yon, habang pinag-aralan ko nga at yung message nga ni Sister Linda naganap sa buhay niya, magaganap din sa buhay natin to, kahit sinong Pilipino. Kasi ang gusto ni Lord, ang kanyang plano sa sinapupunan pa lamang, meron tayong mga common denominators as followers of Christ. Kahit na halimbawa, hindi ka namang full-time, hindi ka namang coordinator, hindi ka namang co-obinan, pero tayong lahat ay Kristiyano. And our loving duties is to love God, to obey God, and to serve God. Kaya nating lahat Kristiyano yun. At ang sanctification dun sa sinasabi sa book ng Jeremiah, called, ordained, sanctified, alam nyo, pwedeng-pwede. Kasi sa ganang tao, hindi natin kayang i-demolish ang mga strongholds ng demonyo sa buhay natin.
Pero tinapos na ni Kristo Jesus yun, namatay na siya. So wala nang, kasi dinidepensahan ng demonyo na makapasok yung Word of God. 2 Corinthians 10:4-6. Meditate on that, apply that, tapos Ephesians 4, put on the new nature ni Jesus Christ. Again, napakahalaga. Ang sanctification, ang nakakagawa niyan sa buhay ng kahit sinong tao, John 17:17, sa 1 Thessalonians 5:23, na ang sanctification ay tungkulin, ang magsasanctify sa atin ang Diyos, ang kanyang salita na katotohanan, John 17:17. Ang magsasanctify sa lahat ng tao, pwede naman. Sa 1 Thessalonians 5:23, God will sanctify you wholly, body, soul, and spirit, hanggang sa pagdating niya. Amen. Kaya kung ano man yung mga nangyayari sa atin, sa Pilipinas muna, ha? Kung medyo nagkaroon ng degeneration sa society o sa buong mundo, itong pagkakataong ito na it was allowed by God for us to return to God. Kung merong yung lagi nating binabanggit na 2 Chronicles 7:14, He will heal our land again. So, kung ano man ang nagaganap, let us go back to God. God's forgiveness will be upon us na lahat ng nanunumbalik sa Kanya. Amen. Ayan, meron Amen, silang hinandang love offering. Kahit na nasa, kasama sila dito, kahit nasa Japan at saka Korea, yung dalawa ay nakapag-love offering pa rin sila kay Lord. Panoorin po muna natin ito. By the power of His word.
kapatid na kagaya ni Ate Jam. Kaya, oo, kahit na magkakalayo sila ng Parang iisa lang ang boses ng kumakanta, no? Parang lahat ka boses ni Essie. Ayan, maraming salamat, at kay Sister Cory na nasa Korea at Japan. So, hindi po dahilan na magkakalayo, wala na pong ganun ngayon, kaya pwede nang magpuri ng sama-sama sa Panginoon. Okay, as usual, kailangan na po nating magpaalam. Mga kapatid, maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin sa umagang ito. At sa Mercado and La Villa family, maraming salamat po sa pagdalaw sa atin. Ayan. Closing prayer na tayo. Gusto mo, baby, nga natin kay Ninang Linda to close us in prayer. Opo. Ninang, Amen. Final blessing. kayo daw po ang pinaka-senior Ninang, Amen tayo. closing prayer Amen po. Opo. Hindi po na, opo. Kahit nakaupo po. Sige. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Panginoon, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa araw na to. Binigyan mo po kami ng kaligayahan at mga mensaheng tinanggap namin ay magsisilbing gabay namin sa araw-araw, Panginoon. At salamat po dito sa ginaganap na anong tawag dito? Live streaming. Amen. Lord, talagang tunay ito ay blessing sa bawat isa sa atin. Ito po yung nagbibigay ng kalakasan sa araw-araw kong pamumuhay. Kaya po ako'y lubos na nagpapasalamat. Nandito po ako nakasama sa gawaing ito. Salamat po, O Diyos. At ito po ay samot dalangin sa pangalan ng anak mong Jesus. Amen. Amen. God bless po. God bless us all. Bye-bye po. See you tomorrow for our Sunday fellowship. Amen. 2 Timothy